Curious ka din ba kung paano mapapanatili ang maganda at mapusyaw mong kutis kahit ikaw ay nasa abroad? Yan at marami pang tips na i-share ko with this vlog. Kaya sit back, relax, and watch till the end of this video. Baka may mga tips akong pwedeng makatulong sa'yo. Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mapapanatiling maganda at makinis ang ating balat while you are working or studying abroad. So guys, kamusta kayong lahat? I hope you are all doing well. Ang saya-saya ko dahil nakapag-vlog na ulit tayo dito sa Salas. Nakapag-set up tayo ng ilaw at saka ng camera. Namiss ko tong ganitong setup na dito ako nagsasalita sa Salas. So, let's proceed with our discussion for today. Ang discussion natin is all about skincare while abroad. I'm sharing the things na para sa akin ay nagwo-work. Hindi ko naman pwedeng sabihin na or ipilit sa inyo na gawin nyo din tong ginagawa ko para gumanda yung mga balat nyo kasi hindi ko alam kung magkaparehas tayo ng skin type. Baka iba yung skin type mo, baka iba yung skin type ko. So, mas maganda if you wanna try what I am saying, just try it. Kung sa paggamit nyo after 1 or 2 days or 3 days nakakita ka ng red flag or something off, napansin mo, siguro stop mo na munang gamitin and try maghanap ng iba na alternative sa mga sinabi ko. Like what I've said, pagkakaiba nga tayo ng skin type. So ano-ano nga ba yung mga challenges ng mga nasa abroad para sa pagpapakinis ng balat? So first is the weather. Magkakaiba tayo ng weather sa kung nasaan man tayong lugar. For example, andito ako sa Milan, andito ako sa Europe. So iba yung weather dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas, we only have 2 seasons. We only have summer and rainy season, tama? Mas madali ata sa ating mag-skincare dahil parang as in dalawa lang naman yung no? Tapos humid na humid sa atin kahit umuulan. Tapos maaraw, parehong humid. Bakit nga ganun, no? Anyway, so, ang mai-share ko sa inyo ay yung experience ko dito sa abroad kung nasan man ako. So, baka makaka-relate sa inyo dyan ay yung mga may 4 seasons din sa mga lugar nila. So, ang mahirap dito sa weather dito is so may winter, spring, summer, and fall. So, iba-iba din ang gagamitin mong mga skincare sa mga ganyan. Kasi kapag winter, sobrang dry naman. So super moisturize ka naman dapat, di ba? Tapos sa summer, so yung medyo light pero mas mataas naman yung SPF, yun naman ang gagamit mo sa summer. Actually, grabe nga, ngayon ko lang siya na-realize na kaya pala madami akong pinagbibili kasi nga 4 nga pa yung season dito. The second challenge is kawalan ng shop na mabibilhan para sa skin type nating mga Pilipino. Mas tumatalab sa akin, ito na-realize ko lang mas tumatalab sa akin yung mga products na galing Pilipinas. So, i-share ko sa inyo yung mga bagay na nabili ko or napabili ko kasi yun lang ang pwede kong gawin, makapagpabili sa Pilipinas at dalhin dito. Or kapag umuwi ako, bibili ako ng marami tapos dadalhin ko dito. Pero mas madalas, dahil hindi naman ako palagi umuwi ng Pilipinas, mas madalas talaga pag may mga friends or may mga family na umuwi sa atin, or papasalubungan nila ako ng mga beauty products na to, or magbibigay ako ng pera para magpapabili ako sa kanila. Yun. Para ma-sure ka naman talaga na ibibili ka, so magbigay ka na lang ng pera na magpabili ka sa Pilipinas. Total, lang naman, ang mga bakasyon naman ng mga Pilipino sa atin, usually, hindi yan tatagal ng 1 month. Kaya, in 1 month, ibig sabihin, magkakameron ka ng pang skincare. Di ba, ang saya? Third challenge is stress naman sa work or sa studies. Alam naman natin, yung mga trabaho dito sa abroad, no? Lalo na dito sa amin, usually, majority of our fellow men, with the Filipino people dito is, nasa operator or domestic helpers. So, pag di ka pa na-stress dyan, mahirap talaga yung work. Kaya, ilaban na lang natin yung ganda. Di ba? What can we do with these challenges sa stress, no? Hindi mo naman pwedeng sabihin, wag ka magpa-stress, di ba? Para sa akin, ang ginagawa kong anti-stress is, I do what I love. Hindi everyday, but when I have time,
ginagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. For example, this one, vlogging. May frustration ako to become a filmmaker nung bata ako, and dito ko talaga siya na nare-release. Kaya maraming salamat at nabigyan ako ng chance na makapag-vlog. Yun ang mai-suggest ko, yung gumawa kayo ng mga bagay na hindi man araw-araw, yung gusto nyong gawin. For example, you love cooking, or you love reading, or you love painting, whatsoever, gawin nyo kahit once a week. Ayun, push nyo. Kahit nga hindi once a week, basta magkaroon kayo ng time, gawin nyo. Huwag nyo palampasin ng 1 month para humahappy yung puso nyo. So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung ginagawa ko para mapanatiling makinis at maputi yung balat ko habang nandito ako sa Italy. Okay, so let's start with what I use when I go to the doccia or when I go to take a bath. Ito yung ginagamit ko na nakakatulong sa pagpapaputi at pagme-maintain na makinis yung balat mo. So, usually, nung nasa Pilipinas ako, perla ang gamit ko, pero medyo nag-ano na tayo, anong tawag doon? Nag-level up tayo ng very, very light at gumamit na tayo ng Kojic. Ayan. And yun nga, gaya yung sinabi ko, yung Kojic natin is from the Philippines dahil never pa ako nakabili ng Kojic dito actually, sa totoo lang. Kasi kung dito man ako bibili ng sabon, I would buy yung Marseille soap or Sapone de Marsilya ang tawag dito, na parang counterpart ng perla sa atin. Ano bang ginagawa ko sa sabon? Ang technique or the secret sa paggamit ng Kojic is yung tagal ng pagkiskis sa katawan ng Kojic. So, ginagamit ko siya ng 10 to 15 or 20, hanggang 20 minutes every day. Effective siya. Alam niyo yung pag medyo kumukurot-kurot na, kasi may ganyan ako pag medyo mas samahap din na yung singit ko, binabanlawan ko na. Yun yung pinaka-gauge ko kung mag-aanlaw na ba or hindi pa mag-aanlaw. I discovered this dahil bigay lang din to sa akin ng ating mga kamag-anak at kapamilya. This is called Abon Miracle Spa Milk Shower Salt. So, salt is for exfoliation. Ang maganda dito, it has glutathione and extra kojic whitening. Plus, they have Himalayan salt pa yung salt niya. So, after this, nilalagay ko nito. Ito naman ginagamit ko weekend lang. Hindi ako nag-everyday mag-exfoliate actually. These two are my what I use usually when I go to the shower. So, di ba, nakaligo na tayo at lalabas na tayo ng bahay. What I usually put sa aking katawan para protected tayo sa sun. Kasi guys, for your information, kahit po hindi po to summer or kahit winter or kahit SPF po tayo or nagsa-sunscreen po tayo kasi still ultraviolet rays pa rin from the sun. So like what I'm saying, ngayon is medyo autumn na pero I still use this skincare. Let's start with this one, the lotion that I use. The lotion that I use is Skin White Whitening Lotion, Kojic Acid plus Retinol. Tapos meron siyang SPF 20. Ayan. Pero kapag summer, yung tirik talaga yung araw, I usually use yung may SPF 50. Tapos when it comes to my face, hindi naman itong ginagamit sa face na SPF, I use these two Bello. Dr. Vicky Bello Bekenemen. Kasi nga, kidding aside, yung Bello, I tried yung mga ibang SPF para sa mukha, pero hindi talaga siya nagwo-work sa akin, medyo malagkit. Itong Bello, perfect to for my skin type. Siguro dahil nga pang Pilipino to. So, I usually use itong tinted kapag may events or yung major na aura na gagawin natin. So, para ka nang naka-makeup dito, para ka naka-foundation, na nakapulbo, na fresh ka lang, ganon. Hindi siya over. Tapos ito naman yung normal everyday. Pero the secret dito naman sa paggamit ko nito is kahit basta lalabas ako at may araw, kailangan akong maglagay nito kahit 2 drops lang. Hindi ako papayag na hindi ako makakapag nito. And bago ko makalimutan, ito pala, this is an aloe vera lotion. Nabibili ito sa mga grocery dito. Ang ginagawa ko, yung aloe vera, minimix ko nito. Nilalagay ko yun, tapos hinahalo ko. Tapos ito yung pinuput ko sa katawan ko. At ito, para sa mga alternative na nagagamit ko, I have ito, crema solare. This is from lang to, normal na grocery shop na
Delis. Parang sa Action nga ata ito nabili eh. If I'm not mistaken. But it has SPF 50. So, ganun din ang ginagawa ko. Pag summer, SPF 50 na ganito, plus yung aloe vera para hindi siya masyadong sticky. Kasi ito, sticky masyado. Tapos, when it comes to, sa face, SPF 50 kapag summer, this is called La Roche-Posay. Medyo mahal siya, pero it works. Pero kahit pa medyo mahal ito, mas sampalataya ako sa Bello. Promise. Kaya, Dr. Vicky Bello, Bekenemen. So, ayun nga guys, ano ba yung pulot natin for today's video? So, ayun, mahirap nga mag-skincare, pero kailangan, kung gusto nyo talaga ng maganda at makinis na balat at mapanatili nyong makinis at maganda yung balat nyo ang kailangan is consistency. Ayun. Hindi pwedeng ngayon mag-skincare ako, bukas hindi. Hindi pwedeng alternate, hindi pwedeng mag-stop muna ako ngayon, hindi pwede. Every day. At saka masipag naman yung Pilipino, di ba? So, sipagan mo na rin mag-skincare. Kayang-kaya mo yan. Believe me, in 3 weeks or 4 weeks, may magbabago sa skin mo or mag-i-improve yung skin mo. Believe me. Eto, hanggang dito na lang po tayo at thank you for supporting my vlog. Sana may napulot kayo magagandang tips and the secrets sa aking mga products and kung paano ko ito ina-apply at paano ko ito ginagawa. So, good luck sa pagpapaputi at pag-maintain ng magaganda nyong kutis. See you on my next vlog. Ciao!